Mabuti ka. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Okay, bibilis-bilisan ko na mga kapatid. Alam kong gutom na kayo. Brad, lampas na alas 12. Number 5, ang binhi ay kapangyarihan upang magbago o makapagbago sa buhay ng isang tao. Amen? So the Word of God, ang salita ng Diyos, ang binhi po pala, ang pakinabang niya, ay kaya niyang makapag-transform, makapagbago sa buhay ng tao. Bakit mga kapatid? Lahat tayo na nandirito ay isang matibay na katibayan, kaya tayo naglilingkod at sumusunod sa Diyos dahil isa ka sa mga binago ng Diyos. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Hindi ka naman nagdududa. Ha? Hindi mo pinagdududahan na binago ng Diyos. Praise God. Hebreo tayo po ay nakakarinig ng salita ng Diyos. At kapag nasasaktan ka, ibig sabihin may epekto. O may epekto ang salita ng Diyos. Pero kapag narinig mo ang salita ng Diyos na parang walang epekto, magnilay ka na. Amen? Tingnan niyo po, si Brother Jerome ay isang testimonya na magpapatotoo sa inyo. Isa din po ako sa binago ng Diyos, hindi dahil sa aking magulang at hindi dahil sa mga tao na kapaligid sa akin, kundi dahil sa salita ng Diyos. Alam ko po ang bawat isa sa inyo rito ay may kanya-kanyang testimonya sa buhay. At isa lang po ang alam ko, kaya kayo naririto dahil binago kayo ng salita ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Glory to God in the highest. Finally, number 5. Sabi ng Bible, ang binhi ay isang instrumento at paraan ng Diyos para ang buhay ng tao ay maligtas. Ito yung panghuli na pakinabang ng binhi o ng salita ng Diyos. Ito po pala yung instrumento ng Diyos para ang buhay ng tao ay maligtas. In the book of John chapter 3 verse 16, sinasabi ng Panginoon, kaya naman, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pwede mo bang sabihin sa iyong katabi, sabi mo, kapatid, mahal na mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Umalakpak na yung mga nagsasabing mahal na mahal siya ng Diyos. Kung ang plano ng demonyo, ang dalhin tayo, ang idisip tayo, kasi sabi niya, John 10:10, letter B,